Daniel, baka mahuli tayo. Kinakabahan na sabi ko sa kanya. Don't be afraid, Boba. Walang iistorbo sa atin. The clock is running. May 10 minutes na lang ako, pagbigyan mo na ako. Matagal ko na itong gustong gawin dito. Sabi niya sa akin. Okay. Pagpayag ko dahil nga sa marupok ako at hindi ko rin naman siya kayang tanggihan. Pinuhit niya ako at pinaupo niya ako sa mesa niya. Hinalikan niya ako at nagulat na lang ako dahil bigla niyang sinira ang panty ko. Bobo! May dala ka namang extra, di ba? Nakangisi na tanong niya sa akin. Wala. Seryosong sagot ko sa kanya. Shit, I'm sorry, Boba. Akala ko kasi may dala ka. Ang hilig mo kasing manira ng panty. Alam ko na marami tayong stock pero wag mo naman sanang ugaliin na. Sinasermonan ko pa siya pero bigla na lang niya akong hinalikan. Ang dami mong sinasabi, Boba. Nauubos ng oras. Sabi niya sa akin. Kaya naman ang mga oras na iyon ay pinagpatuloy na nga namin na pagsaluhan ng isang mainit na tagpo. Thank you, Boba ko. I love you. Malambing na sabi niya sa akin. Sinamaan ko naman siya ng tingin dahil biglang bumalik ang inis ko sa kanya. Why? Ulitin mo pa ha? Sa susunod, sisirain ko din ang brief mo para maranasan mong feeling na walang suot na panty. Sabi ko sa kanya. Natulala ito na para bang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Hindi ko naman gagawin. Tinatakot ko lang siya para hindi dumami ang tatahiin ko na panty. Sayang din kasi kung itatapon ko na agad yung mga bago pa naman. Tatahiin ko yun kapag wala akong trabaho. Natulala ka na dyan. Iusin mo na sarili mo dahil may klase ka pa. Para kang nakipaglaban dyan. Sabi ko sa kanya habang inaayos ko ang buhok niya. Panay pa ang pa-cute niya sa akin bago siya lumabas at pumunta sa klase niya. Ako naman ay pumunta na sa banyo para maghugas at magpalit ng panty. May baon naman talaga ako pero dahil ayoko na maging habit niya ang manira ng panty ay sinabi ko na wala akong dala. Paglabas ko sa banyo hindi ko inaasahan na nandito si Ana. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Hindi ikaw ipinunta ko dito. Sagot niya sa akin. Alam ko, dahil dads ka sa asawa ko. Mataray na sabi ko din sa kanya. Kasi alam ko naman na hindi kayo magtatagal. Lalaki ba din sa Daniel at hindi lahat kaya mong ibigay sa kanya? Hindi mo siya kilala. Hindi niya kaya magtagal sa isang babae. Sabi pa niya sa akin. Tama ka naman sa sinabi mo na lalaki siya. Pero tumagal naman siya sa akin. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba nag-uutos na palabasin na niloloko niya ako? Please lang, sa susunod naman ay gumawa ka naman ng magandang plano. Huwag naman yung hindi ako maniniwala. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Medyo feeling ako dahil ang totoo inaniwala na sana ako kung wala lang sa CCTV footage. What are you talking about? Huwag ka nga mambintang. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Hindi naman ako ganoon kabobo gaya mo. Sabi niya sa akin. Grabe ka namang makabobo sa akin. Matalino ka nga, tanga ka naman. Desperado pa. Papansin at pangit pa. Nakangisi at sabi ko sa kanya. Ako? Pangit? Galit na tanong niya sa akin. Sa dami na sinabi ko, ang pangit talaga ang napansin niya. Oo, pangit ka. Kasi hindi ka man lang type ng asawa ko. Natatawa na sabi ko sa kanya. I hate you! Mas pangit ka! Sigaw niya sa akin. Maganda ako. Kahit mahirap lang ako, maganda ako. Pangaasar ko pa sa kanya. Ako mang hahampasin niya ako. Sige, saktan mo ko't baka hindi pumantay ang kilay mo mamaya. Pagbabanta ko sa kanya. May araw ka din sa akin. Kahit gabi pa, lumayas ka na nga. Sinisira mong araw ko mas maganda pa sa'yo. Pangaasar ko pa sa kanya. Wisit! Sigaw niya at padabog na lumabas sa opisina ni Daniel. Napangiti naman ako. Akala niya siguro maapin niya ako. Baka umiyak pa siya sa akin kapag inasar ko siya. Masyado pa namang seryoso ang buhay niya dahil wala siyang love life. Team umaasa pa rin kasi siya. Palong-palo talaga itong braid ko. Lahing Italiano yung hata to. Natatawa na saad ko sa sarili ko. Bawal ako ma-stress kaya dapat talaga pinasasaya ko ang sarili ko. Kinuha ko ang phone ni Daniel na nasa itaas ng mesa niya. Mamuso ako sa camera at mabilis kong pinadala kay Ana. Mukhang may pinaglilinhan na yata ako ngayon. Mukhang masayang asawa ko ah. Saan sa akin ni Daniel nang nakabalik na siya dito sa office niya? Sabi kasi ni Doc bawal akong mag-stressing kaya dapat masaya ako. Sagot ko naman sa kanya. Okay, say ka lang dyan, Boba. Kasi may tatapusin lang ako na trabaho. May isang class pa ako pagkatapos ay uuwi na tayo. Sabi niya sa akin. Okay po, maglalaro na lang muna ako dito sa phone mo. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Okay, pero hindi mo ba dalang phone mo?
Tanong niya sa akin. Dala ko naman pero mas maganda itong phone mo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Okay, baba ko. Malambing na sabi niya sa akin at tinalagan niya ako sa labi bago siya umupo sa upuan niya. Hinayaan ko lang siya dahil busy ako sa pang-aasar ko kay Ana. Kanina pa siya tumataas ang dugo sa akin lalo na't marami akong cute na pictures na ipinasa sa kanya. Sobrang effort nga ako para asarin lang siya. Sobrang naaliw ako sa kanya. Karen, tumigil ka na, hindi na ako natutuwa sa'yo. Ang cute ko kaya. Pasa ka nga ng pic mo para malaman ko kung mas cute ka sa akin. Tumigil ka na, aagawin ko talaga si Daniel sa'yo. Eh di agawin mo, pangit. I hate you! Napatigil ako sa pagtawa dahil nasa likuran ko na palang asawa ko at nakakunot ang noon niya. Nag-uusap kayo? Tanong niya sa akin. Kanina kasi pumunta siya dito. Balak akong awayin tapos sinabihan ko siya na pangit. Hindi pa rin niya gusto ko pag sinasabihin siya na pangit. Natutuwa na kwento ko sa asawa ko. Boba, you're so naughty. Natutuwa na sabi niya sa akin sabay hagalpak ng tawa. Bubu, pwede kaya na pumunta dito si Ana? Tanong ko sa kanya. Why? Wala lang. Gusto ko lang makita na umuusok ang ilong niya sa inis sa akin. Boba, wag na. Kung ayaw mo na agawin niya ako sa'yo, ay mas mabuti na wag na. Sabi niya sa akin. Okay, sige. Sa susunod na araw na lang. Sabi ko sa kanya. She's calling. Sabi niya sa akin. Sagutin mo na, bilis. Utos ko sa kanya. Sinugot niya ito at ako naman ay nakatingin lang sa asawa ko. Naka-loudspeaker din ang tawag ni Ana. Bakit ka napatawag? Tanong ni Daniel kay Ana. Pagsabihin mo nga yung asawa mo, pinagtitripan niya ako. Naiinis na sabi niya. Hindi ko siya pwedeng pigilan sa mga gusto niya. Sagot naman ni Daniel habang nakatingin sa akin. Anong hindi? Dahil buntis siya. At sa totoo lang, gusto ko nga niya makita eh. Ikaw yatang pinaglilinan niya. Sabi pa niya sa babae. No way! Ayoko nga, kadiri! Maarte na sabi ni Ana. Anong kadiri? Kay babaeng pangit. Dapat nga thankful ka pa sa akin dahil ikaw ang gusto kong makita. Malay mo, bigla akong gumanda sa paningin ko. Pangaasar ko sa kanya. Naririnig mo ba, Daniel? Baliw na yung asawa mo. She's not crazy because she's just pregnant. Sagot naman ni Daniel kay Ana. Nakakainis ka din. Hinahayaan mo lang siya na sabihan ako na pangit. Huwag ka mag-alala dahil bibisitahin ka sa kondo mo. Pabiro pa, nasabi ko sa kanya. Wala ako sa kondo dahil lalayo na ako sa inyo. Lalo na sa'yo, puwisit ka. Naiinis na sabi niya sa akin. Ayaw mo bang maging kamukhang ano ko? Pero sigurado naman ako mas magandang ano ko sa'yo. Mas inasar ko pa siya dahil naiinis na siya sa akin. Sumigaw siya at pinatay na niya ang tawag. Hobby? Nakangiti na tanong sa akin ng asawa ko. Sobra po. Nakangiti din na sagot ko sa kanya kaya natawa kaming dalawa. Masaya ako na makita kang masaya, Boba. I love you so much. Malambing na sabi niya sa akin. I love you too, bubu ko. Sige na, balik ka na doon at tapusin mo ng trabaho mo. Sabi ko sa kanya. Okay po. Nakangiti na sabi niya at bumalik na siya sa ginagawa niya. Ako na may nagsimula na mag-ayos ng mga gamit niya dito sa office niya. Habang busy si Daniel ay busy din ako. Nagpaalam siya sa akin na pupunta na siya sa klase niya kaya hinayaan ko na lang siya. Pinadalhan din niya ako ng merienda dito sa office kaya busog na ako ngayon. Biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko kaya tumigil muna ako sa ginagawa ko at humiga ako sa may sofa. Nang imulat ko ang mga mata ko ay nasa silid na namin ako. Kaya unang hinanap ng mga mata ko ang asawa ko. Nahihilo ko pero pinilit ko pa rin na bumangon. Bumaba ako dahil alam ko na nandoon sila ngayon sa kusina. 7:00 na rin pala ng gabi. Pagpasok ko sa kusina ay naglulutong asawa ko. Bubu, tawag ko sa kanya. Boba, nakangiti siya lumingon sa akin. Di mo ako ginising. Nakabusangot na sabi ko sa kanya. Kasasarap ng tulog mo. Gusto ko bang kainin? Tanong niya sa akin. Ikaw po. Pabiro na sagot ko sa kanya. Shit. Not daw, Boba. Kung ayaw mo na angkinin kita dito at makita tayo nila inay, ay stop teasing me. Namumula ang leeg na sabi niya sa akin. Sorry po. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Mas okay na puntahan mo na lang sa inay doon, Boba. Kasi baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, lalo na may binubuhay ka sa akin. Utos niya sa akin. Ano bang nabubuhay?
Kagat labi na tanong ko sa kanya. You want to touch it? We can do the quickie here. Anya sa akin. Nagbibiro lang naman ako. Sige na, punta na ako kay inay. Sabi ko sa kanya at tumakbo na akong palabas. Oh, bakit ka naman tumatakbo? Tanong sa akin ni inay. Trip ko lang po, inay. Nakangisi na sagot ko sa kanya. Yung trip mo, kapag nadapa ka pa'y delikado. Anak, may buhay nang nabubuo dyan sa loob mo, kaya maging seryoso ka naman. Sabi niya sa akin. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong niya sa akin. Sabi niya maging seryoso ako. Sagot ko sa kanya. Sus, Mariosep ka, bata ka. Alam mo, inay, hindi kita magets. Sabi mo maging seryoso na ako. Alam mo, Karen, hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa'yo at hindi na kita nakakausap ng matino. Stressing na sabi sa akin ni inay. Hindi po ako si Karen. Kung seryoso ako. Sagot ko naman sa kanya. Alam ko naman, anak, kaya nga nagpapasalamat ako dahil kayang tiisin ni Daniel ang saltek mo. Kasi paborito niya yun. Nakangisi na sagot ko sa kanya. Alam ko, dahil kung ako ang asawa mo, itatapon kita sa creek. Ayaw niyo po ba sa nalka? Anong nalka? Nagtataka naman na tanong niya sa akin. Kanal po. Sige na nga, may iwan na nga kita, inay, baka bigla ko ma-high blood sa akin. Pabiro na sabi ko sa kanya. Mabuti pa, tataas ang presyon ko sa'yo. Parang gusto ko na lang na umalis dito. Sabi niya sa akin. Binibiro lang po kita, inay. Naintindihan ko naman po kayo. Nag-iingat po ako dahil mahal na mahal ko magiging anak namin. Gustong gusto ko na nga po siyang makita. Kaya huwag kayo mag-alala sa akin. Sabi ko sa kanya. Alam ko naman yun, anak, kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil binigyan ka niya ng asawa na mabait at asawa na maaasahan. Masaya ako dahil naging maayos ang buhay mo. Kasi noon ay puro paghihirap na lang nararanasan mo dahil sa amin. Mahal kita, anak. Naiiyak na sabi sa akin ni inay. Mahal din po kita, inay. At kung may tao man akong nais na pasalamatan na ikaw iyon. Dahil binuhay mo ko. Dahil minahal at isinilang mo ko sa mundong ito. At sa susunod kong buhay, ikaw pa din po ang pipiliin ko na maging nanay ko. Mahirapan tayo pero mayaman tayo sa pagmamahal. At sa Daniel, mamahalin ko siya, inay. Kahit gaano man kalayo ang agwat na estado namin sa buhay, ipapakita at paparamdam ko sa kanya na hindi siya nagkamali na akong pinili niya. I love you, Mrs. Robles. Nagulat ako dahil nasa likuran ko pala si Daniel at niyakap niya ako. Si inay naman ay nakangiti habang nakatingin sa amin. Ngayon ay hindi na ako mag-aalala para sa iyo, anak. Sabi sa akin ni inay. Hindi ko po kayo pababayaan, inay. Nakangiti na sabi ni Daniel kay inay. Salamat, anak. Kumain na po tayo. Masayang yaya ni Daniel. At sabay-sabay na nga kaming kumain pero napatigil kaming bigla dahil may narinig kami nag-doorbell. Kaya lumabas si Daniel para tingnan nito. Nagtaka ako dahil ilang minuto na ang nakakaraan na hindi pa rin siya bumabalik kaya sumunod ako sa kanya. Bubu? Tawag ko sa kanya pero nanlaki ang mga mata ko dahil bigla na lang na natumba si Daniel. Kaya napatakbo akong pumunta sa kinatatayuan niya. Daniel! Mabilis ko siyang dinaluhan. Baba, tulungan mo akong makatayo. Sabi niya sa akin. May dugo. Nauutal na sabi ko sa kanya. Relax ka lang, okay lang ako. Sabi niya sa akin. Paano kung magiging relax? Chona! Chona! Tawag ko sa kapatid ko. Natataranta na ako dahil may tama siya ng saksak sa tagiliran. Ate! Ano? Kuya! Mabilis akong tinulungan ni Chona na alalayan si Daniel. Laking pasasalamat ko dahil tinulungan kami ng kapitbahay na dalhin kaagad si Daniel sa ospital. May sumaksak sa kanya at ngayon ay ginagamot na siya sa loob. Ate, tahan ka na. Kanina ka pa umiiyak. Saad sa akin ng kapatid ko. Natakot kasi ako eh. Baka kasi mapanong bubo ko. Sabi ko sa kanya. Okay lang si kuya, kaya tumahan ka na. Sige ka, magiging iyakin din ang anak mo. Sabi sa akin ni Chona habang nakangiwi ang labi. Kapag nalaman ko lang kung sino sumaksak sa kanya, ako nagtatantad sa kanya. Gagawin ko talaga siyang giniling. Pero teka nga, bakit ganyan ang bibig mo? Na-stroke ka ba? Tanong ko sa kapatid ko. Kasi ate, bubot boba talagang tawagan niyo ng kuya? Tanong niya sa akin. Oo, bakit? May problema ka ba? Nakataas ang isang kilay ko habang tinatanong ko siya. Wala po, ate. Tumawa naman ito. Kumalma na ako at tumigil na rin ako sa pang-iyak.
Hinintay namin na tawagin kami ng doktor. Nang matapos na sila, kaagad akong pumunta sa asawa ko. Mukha naman itong okay pero syempre natakot talaga ako. Bubu. Parang bata, natawag ko sa kanya. Natakot ka ba? Nakangiti pa na tanong niya sa akin. Sobra. Sagot ko sa kanya at nagsimula na naman akong umiyak. Shh, tumahan ka na dahil okay lang naman ako. Hindi pa ako mamamatay. Pag-aalo niya sa akin. Paano ko tatahan eh? Natakot talaga ako. Paano kung napuruan ka? Paano na kami ni baby? Ang bata ko pa para maging byuda. Umiiyak pa rin na sabi ko sa kanya. Hindi ko maiwasan na hindi mag-overthink sa mga ganitong sitwasyon. Ate, grabe ka naman mag-overthink. Sabi ng kapatid ko. Oo nga, boba ko. Masyado kang advance pag-isip. Nakangiti na sabi sa akin ng asawa ko. I got this feeling kasi. It's so scary ba yun? Narinig ko naman na tumawang asawa ko kaya hinampas ko siya. Pero bigla naman ako nakonsensya dahil napalakas yata ang pagkakahampas ko sa kanya. Kasi bigla na lang siyang napadaing sa sakit. Masakit ba? Tanong ko din sa kanya. Medyo lang po. Nakangiti na sagot niya sa akin. Sorry. Sabi ko sa kanya. Nagpaalam naman na ang kapatid ko na uuwi na. Kaya kami na lang ni Daniel ang naiwan dito sa ospital. Naikwento sa akin ni Daniel na may lalaki nagtanong sa kanya at nagulat na lang siya dahil sinaksak siya nito. Hindi daw niya inakala na may masama itong balak sa kanya. Pagsasabihin ko ang mga guards na maghigpit dahil delikado kapag naulit pa ito. Sabi niya. Dapat lang dahil nakakatakot kapag ganun. Aalamin ko pa rin kung sino sumaksak sa akin. Sabi niya sa akin. Inantok na ako pero nilalabanan ko dahil ako magbabantay sa asawa ko. Boba, matulog ka na. Bawal ka magpuyat at kung tutuusin ay bawal ka sana dito dahil buntis ka. Bukas ay umuwi na tayo dahil sa bahay na ako magpapagaling. Sabi niya sa akin. Okay po, bubo ko. Sagot ko sa kanya at tumiga na ako sa sofa. Pumikit na ako dahil sobrang bigat na talaga ng talukap ng mga mata ko. Nagising ako dahil may naririnig ako na ingay. Nang idilat ko ang mga mata ko, nakita ko si Ana. Bumangon na ako at lumapit ako sa kanila. Dumalaw lang ako bilang kaibigan niya. Subukan mong tawagan akong pangit at harap-harapan ko siyang aagawin sa'yo. Pambungad niya kaagad sa akin. Good morning. Nakangiti na batin ko kay Ana. Anong klaseng ngiti yan? Mataray na tanong sa akin ni Ana. Baby, si Ana oh. Sumbong ko kay Daniel. Inaano ba kita dyan? Nagtatanong lang naman ako sa'yo. Sabi pa niya. Ako nga nakangiti lang eh. Ang ganda mo ngayon, pangit. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Pangit ba talaga ako, Daniel? Kasi sa Karen lang ang bukod tangi nagsasabi na pangit ako. Parang iiyak na tanong niya sa asawa ko. Tumingin naman sa akin si Daniel na para bang hindi niya alam ang isasagot niya. Ako naman ay napapalabi na dahil bigla din akong nakonsensya kasi umiiyak na siya. Kaya lumapit pa ako ng konti sa kanya. Ana, don't cry na. Maganda ka. Natutuwa lang kasi akong asarin ka. Sige, ito na ang last. Pasensya ka na. Kunwari sabi ko sa kanya at pumasok na ako sa loob ng banyo. Nagilamos ako ng mukha ko at nang matapos na ako ay lumabas na ako. Yumuko na lang ako dahil dapat feeling siya ako sa harapan ni Ana para maniwala siya na nalulungkot ako. Baby, uwi na ba tayo ngayon? Tanong ko sa asawa ko. Opo, ngayon na tayo uuwi. Pero kakain muna tayo kasi alam ko na gutom na kayo ni baby. Anya sa akin. Opo, gutom na po kami ni baby. Tapos malungkot din kami. Sa tingin mo ba papayag si Jessie kung sakali na papuntahin ko siya sa bahay? Gusto pa naman niya akong maging kaibigan tapos maganda pa siya. Siya na lang kaya ang paglinan. Gusto mo ba akong makita araw-araw? Biglang tanong sa akin ni Ana. Di ba ayaw mo sa akin kasi tinatawag kitang pangit? Tanong ko sa kanya. Payag na ako kung talagang gusto mo kong tawagin na pangit. Ako na lang paglinhan mo at wag nang bruhag yun. Saad niya sa akin. Talaga? Okay, sabi mo yan ha. Baka kasi umiyak ka na naman. Pag tinawag kitang pangit. Kunwari sabi ko sa kanya. Hindi na ako iiyak o magagalit. Nakangiti na sabi niya sa akin. Okay, pangit. Thank you. Ewan ko ba bakit gustong gusto kita ngayon? Sabi ko sa kanya. Karen, pwede ba na kapag tayo lang at wag naman sa labas? Nakakahiya kasi. Malumanay na sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya bilang sagot.
Ewan ko nga ba, sa dami naman ang pwede kong paglinhan ay si Ana pa. Alam ko naman na dads ito sa asawa ko. Pero sa tingin ko, kahit ganito lang siya ay hindi naman siguro siya gagawa ng masama sa amin. Nagpa-deliver na lang sa Daniel ng pagkain namin at dito na kami sa ospital kumain. Nalaman ko din na dumalaw pala sila mommy kagabi. Hindi lang nila ako ginising dahil masarap daw ang tulog ko. Si Ana naman na nagatid sa amin ni Daniel sa bahay. Kaagad din itong umalis dahil may pupuntahan pa daw ito. Mukhang si Ana talagang pinaglininan mo, Boba. Nakangiti na sabi sa akin ni Daniel habang nililinisan ko ang sugat niya. Oo nga, Bubo. Wala naman akong choice kasi siya talagang trip ko. Sagot ko sa kanya. Ouch! Masakit ba? Tanong ko sa kanya dahil dumaing siya. Opo, Boba. Kasi masyado mong diniinan. Saad niya sa akin. Ay, sorry po. Malambing na sabi ko sa kanya. Kiss mo ko para mawala ang sakit. Anya sa akin. Saan? Dito ba sa sugat mo? Ayoko nga. Reklamo ko kaagad. Dito. Sagot niya sabay nguso. Kala ko kasi doon. Hinalagan ko siya sa noo, sa pisngi, sa ilong, sa mga mata niya at sa labi niya. Nilambing ko siya dahil ang cute ng asawa ko. Talagang nagpapalambing siya sa akin pero biglang naging mapusok ang naging halikan namin. I want you, Boba. Bulong niya sa akin. Tumigil ka nga. Kiss lang muna tayo ngayon. Mahirap na sariwa pa itong sugat mo. Baka bigla na lang itong bumuka. Hindi ako doktor kaya hindi ko yun matatahi. Panti lang kaya kong tahiin. Sabi ko sa kanya, pwede naman ka... Bubo, I'm your nursing kaya makinig ka sa akin. Pagalingin muna natin itong sugat mo bago ako ang sugatan mo. Pabiro na sabi ko sa kanya. Shit, manda talaga sa akin ang may gawa nito. Sisiguraduhin ko na ipahuhuli ko siya kay Asher. Sa ngayon, magtitiis muna ako pero susulitin ko kapag magaling na ako. Para dumami ang tatahiin mo na panty. Natatawa na sabi niya sa akin. Sino si Asher? Kinakapatid ko na polis. Iniimbestigahan na nila nangyari sa akin. Sagot niya sa akin. Sa tingin mo may kinalaman kaya ang dalawang mong babae? Tanong ko sa kanya. I don't know, Boba. Pero hindi ko sila babae. At kung may isa sa kanila na may kinalaman sa nangyari sa akin ay masasakal ko talaga sila. Biglang umigting ang panga niya na halatang nagpipigil lang ng galit. Paano kung may tao na may lihim na galit sa atin? Iniisip ko palang natatakot na ako, Bubo. Ayoko na may mangyari ulit sa'yo na masama. Seryosong sabi ko sa kanya. Daniel Spilvey. Hindi ko inaasahan na may balak na masama sa akin ang taong nagtanong lang sa akin. Alam ko na natakot ang asawa ko pero kahit ganoon ay cute pa din siya. Hindi ko alam kung sino ba ang taong may galit o may balak sa amin ng masama. Nandito ako sa ospital. Dinalaw din ako ng parents ko pero pinauwi ko din sila dahil hindi naman malala ang tama ko. Ayoko kasi na masyado nag-aalala sa akin si mommy. Hanggat maaari ay ayoko siyang bigyan ng alalahanin. Daniel, hindi na talaga ako natutuwa sa asawa mo. Nakasimangot na sabi ni Ana sa akin dahil dinalaw niya ako. Pasensya ka na. Buntis siya kaya ganyan siya. Saad ko naman sa kaibigan ko. I understand but actually what? Pumunta ko dito to say sorry. Sorry, dahil hindi ko alam na nakakapanakit na pala ako. Na dahil sa kahibangan ko sa'yo ay nasira ko ang friendship natin. I'm sorry, Daniel. Parang naiiyak na sabi niya sa akin. It's okay, Ana. I'm sorry kasi hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo. I love you as a friend at hindi nahihigit pa doon. Mahal na mahal ko si Karen at sana'y maintindihan mo ko. Alam ko na makakakita ka pa na masigit pa sa akin. Bakit hindi na lang sa Asher? Mabait naman siya. Sabi ko sa kanya. Ayoko sa kanya. Ayoko sa mas bata sa akin. Nakanguso na sagot niya sa akin. Pero hindi naman halatan mas bata siya sa'yo. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Ayoko sa pulis. Sagot niya sa akin. Huwag kang magsalita ng tapos. Dahil malay mo. Shh! Stop! Kung si Asher the policeman na naman yan, please, huwag mo na ituloy. Nakakainis lang. Sabi niya sa akin kaya napangiti na lang ako. Pero kung magbagong isip mo, try mo sa Asher. Hindi siya mabait. Babaero at arugante siya. Naiinis na sabi ni Ana. Okay, fine. Pero balik tayo sa asawa ko. Pasensya ka na talaga sa kanya. Ikaw yata ang pinaglilinahan niya. Sabi ko sa kanya. Ayoko. Nahiya din ako sa kanya.
Sa dami ng mga ginawa ko sa kanya, mahirap na maging friends kami. Malungkot na sabi niya sa akin. Hindi man ngayon pero alam ko, soon. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Sana nga Daniel. Malakas ang paniniwala ko na walang kinalaman sa Ana dito dahil kilala ko siya. Mataray siya at prangka pero alam ko na mabuti siyang tao. Matagal ko na siyang kilala. Nalulungkot din ako dahil hindi ko kayang suklian ang pagmamahal niya sa akin pero ano nga ba magagawa ko? Hindi natuturuan ng puso. Nakahinga naman ako ng maluwag habang nakatingin ako sa kanila. Alam ko na gustong gusto ng asawa ko na asarin si Ana kaya talagang gumagawa siya ng paraan. Natatawa na lang ako dahil talagang hindi magpapatalo si Ana kay Jessie. Salamat sa paghatid. Saad ko kay Ana. You're welcome. Pagaling ka. Kapag may kailangan ka, tawag ka lang. Sabi niya sa akin at umalis na siya. Shit, nakaka-bad trip talaga. Hindi ako pwedeng kumilos ng kumilos. Pahirap talaga itong sugat ko dahil hindi malang ako makascore sa asawa ko. Ang hirap magpigil lalo na kapag nasa tabi ko lang siya at nakasuot ng manipis na 90s. Bubo, hindi ka pa ba inaantok? Shit talaga. Dahil kahit boses niya malambing, kaya lalo ako nag-iinit. Kaya minsan mas gusto ko na lang na pumasok sa trabaho kaysa kasama ko siya. Araw-araw ay sinusubok ang pasensya ko. Nahimas-himasan ako dahil bigla na lang umiyak ang asawa ko. Boba, bakit ka umiiyak? Tanong ko sa kanya. Kanina pa ako nagsasalita dito pero hindi mo man lang ako pinapansin. Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Boba, you're overthinking again? Natatawa na sabi ko sa kanya. Minsan ay binibiro ko siya sa mga Englishing na sinasabi niya sa akin. Sige, tumawa ka pa dyan. Kapag bubukhayan tahi mo, ako na talagang tatahi dyan. Medyo naiinis na sabi niya sa akin. Boba, paano mo bang nasasabi na hindi na kita mahal? Mahal kita pero kasi may iniisip lang ako. Sabi ko sa kanya. Anong iniisip mo? Tanong niya sa akin. Iniisip ko kung paano ako makakascore. Miss na kasi kita. Sobrang hirap na makita kung ganyan ang suot mo. Tumatayo talaga siya, Boba. Sabi ko sa kanya at kinuha ko ang kamay niya at inilagay ko. Shit, mas lalo ko nahihirapan dahil pinisil pa talaga niya. Bobo, naisip ko lang. Posible kayang... What, Boba? Nahiya ko eh. Please say it. Utos ko sa kanya. Namiss na kasi kita, Bobo. Ang totoo kasi niyan. Gusto ko rin na angkinin mo ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil umiinit lang ang pakiramdam ko. Iniisip ko nga na baka manyak na ako. Kaya tumawag ako kay Doc. Ang sabi naman niya ay normal lang daw itong nararamdaman ko. Ito daw talaga ang mga nangyayari sa ibang buntis. Sabi niya sa akin. Boba, hindi lang naman ikaw nahihirapan. Hindi mo lang alam kung gaano ko nagpipigil. Sabi ko sa kanya. Pero, pwede kaya na ako na lang gumalaw? Saad niya sa akin at kaagad siyang umiwas ng tingin. Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasa na may isip niya ang ganoong idea. Kung sunuswerte ka nga naman, matalino talaga itong mahal ko. Sobrang nagbubunyi na ako. Pero hindi ko pwedeng ipakita sa kanya. Dapat kalmado lang ako kahit anong totoo excited na ako. Pwede naman siguro, Boba. Sabi ko sa kanya. Siguro? Sige, wag na nga lang. Baka kasi mabigatan ka sa akin. Tapos dumugo pa sugat mo. Magtitiis na lang ako. Kaya ko naman eh. Mahirap na, baka mapano ka pa. Sige na, umayos ka na at matulog na tayo. Yakap at kiss lang muna ngayon. Sabi niya sa akin at umayos na siya sa paghiga. Lahat ng excitement ko sa katawan ay naglakong bigla. Parang magkakasakit pa ako. Ang sakit palang umasa. Shit. Boba, pwede naman siguro nating subukan. Lakas loob na tanong ko sa kanya. Pero paano kung may mangyari sa'yo? Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Pwede naman tayong pumunta sa ospital. Sagot ko sa kanya. At ano sasabihin mo? Nabumuka ang tahi ko kasi ang bigat ng asawa ko. Sunubukan kasi namin mag-ana-ana. Ganun ba yun? Diyos ko, hindi ko yata kaya na mapahiya ng ganoon. Tuloy-tuloy na litanya niya. Ikaw na talagang reyna ng mga overthinking, Boba. Natatawa na sabi ko sa kanya. Advance lang ako mag-isip. Sagot niya sa akin. Okay, sige, matulog na tayo. Sabi ko sa kanya. Payag na ako kaysa ipilit ko pa. Practice ko na rin ito kapag lumaki na ang tiyan niya at hindi na kami pwedeng mag-make love. Good night, bubo ko. I love you.
Malambing na sabi niya sa akin at hinalikan niya ako. I love you too, Boba ko. Hinayaan ko na siyang matulog pero ako hindi pa rin dalawin ng antok. Nakita ko na umiilaw ang phone ko at binuksan ko ito. Nakita ko ang mga mensahe ni Asher. Sumasakit talaga ang ulo ko sa kakaisip ko sino ba ang tunay kong kalaban dahil wala akong maalala na nakaalitan ko. Tumingin ako sa asawa ko na mahimbing nang natutulog kaya pumikit na din ako para matulog na. Pero bigla akong nagising dahil may naramdaman akong nangingialam sa katawan ko.